Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Balamban sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Balamban. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 84 na kabanata, ang talata po ay isa. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Mahal ko ang iyong templo, mahal ko ang iyong templo. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga sinabi, ang aming mga ginawa. Panginoon, linisin kami ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Balamban sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Balamban nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus, at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Balamban. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 41 kabanata. Ang talata po ay 50 hanggang 52. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenath. Tinawag niyang Manases ang panganay, sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang 2 anak po ni Jose, ang ating pagtutuunan ng pansin sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Ang asawa po ni Jose ay walang iba kundi si Asenat, na anak ng tagapanguna sa pagsamba ng mga Ehipto. Ano po? At
ang kanilang mga naging anak, yung unang anak nila, ang pangalan po ay Manases, na sa wikang Hebreo, ang salitang Manases ay niloob na malimot. Isa pong katotohanan, kalooban ng Panginoon na ating makalimutan ang ating mga kahirapan. Sandali, Bernie. Parang hindi pa ako nakakaalis. Parang nandito pa ako. Paano ko malilimot ang araw-araw kong nararamdaman, ang araw-araw kong nararanasan? Kaya alam niyo po, isang katotohanan na ang pagtitiwala sa Panginoon ay nangangahulugan ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita pero inaasahan. At isa pong napakalaking hakbang kung paanong ang nararanasan mo sa kasalukuyan ay iyong itatanggi o iyong kalilimutan. Ano ba nalilimutan natin? Ano ba naiisip natin kapag ang nakapaligid sa atin, kahirapan, utang, pangangailangan, iba po, ang nasa isip natin, kapag yan ang nasa isip natin, ang buong mga pangyayari, yung mga nakikita natin, lahat kulang. Hindi po sapat, hindi po ganap sa ganitong paraan. Kapag naisip po natin na kulang, yun na po yung maglalaro sa kaisipan natin, yun na po yung lalabas sa labi natin. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano mang sinasabi natin, nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng katugunan, nangyayari, nagaganap. Bernie, paano naman? Talaga namang baon ako sa utang. Magsisinungaling ba ako na wala na akong utang? Magsisinungaling ba ako na bayad na ang lahat kong utang? Alam niyo po, iba po ang pagsisinungaling at iba po ang pananampalataya. Ang pagsisinungaling po ay kaisipan ng panlilinlang, panloloko. Eh, kung ikaw po ay magdideklara na bayad na ang lahat mong utang, sino po niloloko mo? Di ba po? Hindi ba parang niloloko ko sarili ko kasi wala naman talaga akong pambayad sa utang ko. Wala kang pambayad sa utang mo. Pero ang Panginoon, napakarami. At yun, yung pansin mo ay dapat nakatuon hindi sa iyong kakulangan, sa iyong kawalan ng kakayahan na mabayaran ang iyong utang. Ang iyong pansin ay dapat na matuon sa kapangyarihan at kakayahan ng ating Diyos na buhay na isupply at ipagkaloob ang lahat ng iyong pangangailangan para mabayaran ang iyong utang. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtawag ng Panginoon para sa bawat isa sa atin sa pananampalataya ay parang yung pagtawag kay Pedro, samantalang ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa gitna ng rumaragasang bagyo.
napakalakas ng hangin, napakalakas ng bagyo, at ang Panginoong Yesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, sa dagat, sa gitna ng dagat. At nung nakita siya ng mga disipulo na nakasakay sa bangka, ang sabi nila, multo! Multo! Ang sabi ng Panginoon, hindi ako multo. Ako to. Ang tugon po ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, gusto ko ring lumakad sa ibabaw ng dagat. Alam niyo po, hindi nagdalawang salita si Pedro. Ang sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, pumarito ka. Tinawag siya ng Panginoon. At si Pedro, nakilala bilang isang disipulo na magaling sumunod, ay humakbang palabas ng bangka. Isa, dalawa, tatlo, apat, at sa kanyang bawat paghakbang, nararamdaman niya ang malakas na hangin, ang mga tubig, dagat na tumitilamsik sa kanyang mukha, sa kanyang buong katawan. Nagngangalit po ang bagyo, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya't sila'y natatakot at nag-iisip na sila'y malulunod at mamamatay. Yun po yung naging problema ni Pedro. Nagsimula siyang tumingin sa malakas na hangin, sa malakas na bagyo. Inialis niya ang tingin sa tagapagligtas. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga hindi magagandang pangyayari sa kanyang kapaligiran. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ko kanina, hindi po pagsisinungaling. Kapag ka sinabi mong mababayaran mo ang lahat kung pagkakautang. Kung hindi yan po ay paglilipat ng tingin galing sa iyong sarili na maaring may kakayahan pero hindi sapat at ganap para mabayaran ang lahat mong pagkakautang. Pero kapag sinabi mong mababayaran mo ang lahat mong pagkakautang at ang iyong pansin ay nakatuon sa Panginoon, alam niyo po ako'y nananalig. Sobra-sobrang kagalakan ang idudulot nito sa ating Diyos na buhay. At ang sabi po ng kanyang salita, ang aking kagalakan ay inyong kalak. Kaya, mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon, sinasabihan tayo ng Panginoon, kailangan na nating malimot ang lahat nating paghihirap. Yan po ang ibig sabihin ng Manases. Siya po ang panganay. Ang ikalawa po ay si Ephraim, na ang ibig sabihin sa wikang Ebreo, ang salitang Ephraim ay magkasing tunog ng pinagkalooban ng mga anak. Isa pong katotohanan na ang Panginoon ang may kakayahan at may kapangyarihan na magkaloob ng anak. Alam niyo po, meron akong nakitang video sa Facebook
meron pong binubuksan, naka-video po, no? Isang eco bag ang binuksan. Nakasarado, maayos yung pagkakasarado ng eco bag. At nung binubuksan, ay dugo. At nung tuluyang nabuksan, ang eco bag po ay may lamang baby na bagong panganak. Alam niyo po, binabasa ko yung comment. At ako po nabis, napalo. Meron pong isang nag-comment. Sabi niya, 9 years na ako na nagdarasal ng anak, pero hindi pa ako binibigyan. Pero bakit may mga taong nagtatapon ng anak? Alam niyo po, sa ating kaisipan, parang tayo po ay masaktan. Ako po, sa katotohanan, nakaramdam po ako ng kalungkutan para sa bata. Pero nung nabasa ko yung comment, nagkaroon po ako ng kalungkutan para doon sa mga dumadalangin ng anak. Kaya ako po, matapos ko na mabasa yung comment na yun, ako ito malapit sa Panginoon at humili. Panginoon, ipagkaloob niyo po ang kanilang panalangin. Hindi po isa. Sangkaterba na comments na ganun po na sinasabi nila ko ilang taon na sila pero wala pa rin silang anak. Pero alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa akin, dapat maunawaan ng mga hindi pinagkalooban na hindi unfair ang Panginoon. Bagkus, nababatid ng Diyos ang pinakamainam at ang kanyang karunungan ang siyang tunay na magaganap para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Agad pong pinawi ng Panginoon yung aking kalungkutan at ako po'y nagkaroon ng kapayapaan sapagkat tunay ang Diyos ang nagkakaloob ng mga supli. At kung hindi na pagkalooban, hindi ibig sabihin pinagdamutan ng Panginoon. Kung hindi ang kaisipan ng panahon ng Diyos. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na kung ating iisa-isahin yung ating mga prayer request at sasabihin natin na isa lang naman yung prayer ko at parang hindi pa pinagbibigyan. Parang hindi masagot ng Panginoon, mga kapatid. Maniwala po kayo, ang karunungan ng Diyos ay higit sa ating karunungan. Sa panahon na hindi pa ipinagkakaloob ng Panginoon ang ating mga panalangin. Alam niyo po, yung pansin, kailangan yung ating pagtuunan ng pansin ay hindi yung kawalan, kung hindi yung katotohanang pinakamainam ang panahon ng Panginoon. At dito ko po gustong tawagan ang bawat isa katulad po ng ating background na 2026 is still the year of our Lord. Maaring may kulang tayo,
Maaring merong wala sa atin. Pero ito pa rin ay taon ng ating Panginoon. At masisiguro nating hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkatunay ikaw po ang nagkakaloob ng pagtatapos dun sa mga bagay na patuloy na nagdudulot ng kalungkutan para sa amin. At sa oras na ito, tinatanggap namin ang katotohanang pinakamainam ang inyong panahon. At kami po ay nahahandang maghintay. Kami po ay magtitiwala na ang aming idinadalangin sa inyo ay darating sa panahong inyong itinakda. At Panginoon, idinadalangin din namin yung aming mga kapatid na pinagkalooban ng supling pero gusto nilang mawala, gusto nilang maalis ang buhay. Panginoon, ang aming panalangin. Ikaw po ang magkaloob ng kaliwanagan. Ikaw po ang magkaloob ng encouragement upang tuloy ang kanilang mga nasa sinapupunan na tunay sila'y pagpalain sa bahan at bantayan mo. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Balamban sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ikaw po ang kumaloob ng pagkakaisa at unawaan sa iyong mga anak sa bayan ng Balamban, sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo, sa bayan ng Balamban. Lord, ang aming panalangin, magkaroon po ng katotohanang pagtitiwala sa iyo ang bawat nilikha niyo, maging paraan at dahilan upang sa pamamagitan ng inyong pagpapala, mapapawi ang anumang kalungkutan at ang mananatili sa amin ay ang kagalakan na nagmumula sa inyo. Dasal din po namin, Panginoon, na dumaloy ang kapangyarihan ng pagsama ng iyong Santong Espiritu mula Balamban patungo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Dasal namin ang kaunlaran na nagmumula sa iyo. At tunay, mapangyari at lumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, ang aming panalangin kung paanong ang aming nunong Jose ay nalagana ng sobra-sobra. Lord, hayaan mong maranasan ng iyong mga anak ang labis na pananagana, hindi para sa aming mga sarili, kundi para maganap ang iyong kalooban. At sa pangalan ni Jesus, Lord, we just believe, we just pray, we expect great and mighty come. Dasal po namin, Panginoon, ang iyong pagsama, ang iyong pangunguna sa aming mga misyonero, sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong saan man magtungong yung mga anak, maideklara ang kaligtasan ng aming Panginoong Heso Kristo. As you also declare and claim your blessings, Panginoon, sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ang bawat bahagi
ng aming pagdulog at paglapit, Lord, at kami nananalig dadaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Dasal din namin ang paglingap mo sa mga misyonero namin, Panginoon. And by faith, you're releasing your fullness upon their lives. We also bless Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, ikaw ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan at magtiwala sa iyo buong puso at lubos. Maraming salamat sa aming puso. Kami nananalig, tinanggap namin at tinugon nyo ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po salitain ko ang paspas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new field, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.